Yo, what's up mga ka-banking? It's me again, DK Boy TV, at gagawa na naman tayo ng vlog after 8 months. Tagal natin hindi vlog. So ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo to kasi magpa-register ako ng 4 wheels. At tingnan natin yung kung gaano kabilis ba yung proseso. Dito ako sa LTO Carmona. Tsaka kung magkano. Number 1 dyan, di ba mayroong TPL tsaka yung tawag dito, smoke test. Yun, kumuha na ako sa labas, hindi na dito kasi dito makikisabay ka sa dami ng mga dito, ng mga nagpaparehistro na dito na lahat. Pero okay din naman yung kung maaga ka. Actually aga pa, 8:11 pa lang ngayon in the morning. Kumuha na ako ito 610 sa Cebuana TPL kasi isa sa mga requirements to. Tapos kailangan meron ka na rin ito, smoke test. Ayun smoke test. Ito tumaas na siya 600 na last year kasi dito din ako nagpa-smoke test. 500 lang. Ngayon tumaas na 600 lang. Tsaka yun, may may copy ka na ng ORCR mo kasi kailangan din naman dito yun. At bago ko din naman bigyan ng emission test tsaka nung sa TPL, mayroon ding photocopy nito. Kaya magagamit mo talaga siya hanggang dito. So ngayon, i-share ko lang dito sa may emission test na to, nakakatawa lang. May mapakita akong clip sa inyo kasi last year hindi naman ganito. Ang sistema nung last year na sa kanila din ako, mga 5 minutes yung procedure para matapos kasi yung may ilalagay na yung machine nila to test, may isasaksak sila dun sa tambucho kasi ko mga 3-5 minutes ganoon. Tapos may mga numerical na makukompute yung sa smoke test mo. Hindi ko alam exactly kung ano yun, pero ayun yung tinetest ng ng sa tambucho sa usok ganoon. Sa kanila ngayon yung sinaksak yung device nila, pinicturean, okay na. Anyway, nandito na rin naman tayo sa LTO Carmona. Tingnan natin kung gaano kabilis yung proseso. Medyo maraming sasakyan na din kaya medyo nag-intro na din ako dito para tuloy-tuloy na tayo. Pakita ko sa inyo. Ito paparehistro. Ayan. Medyo madami na. So update lang tayo. Balik tayo dito sa kotse dahil pagpunta ko dun sa may inspection area dahil kompleto na din naman ako. Dadalhin natin sa sasakyan doon. Pero hindi pa ako nagpipill up ng anything Pero sabi sa akin, dalhin ko yung sasakyan doon. Siguro inspect muna nila, tapos tsaka ako pipilapan yung mga forms na kailangan. So liga, punta tayo doon. Tapos tingnan natin kung ano yung i-inspect. So okay na tayo dito, mabilis lang. Hindi ko na na-videoan kasi syempre may mga pinagawa sila. Ano lang, bigyan ako ng form. Okay naman. Headlight, busina, wiper, brake light. Tapos tinanong kung may early warning device. Kaya syempre mayroon naman tayo lagi nun Hindi naman pwedeng iiwanan natin yun kasi in case na magkaroon na tayo ng sira, diba? So yun, parada tayo tapos fill up, then sa loob na tayo. Yan. So yun, tapos na tayo, nakabalik na tayo sa kotse. So ito na yung ating resibo. So ngayon, ganito kasi na-late ako ng pagpaparehistro ng 1 linggo. Dapat last week pa talaga. Kaso nga lang nagkaroon kasi ako ng biglaang gastos na hindi naman inaasahan. Siyempre nagalaw, in short nagalaw yung pamparehistro ko. Kaya ngayon after 1 week, tsaka ako, actually less than 1 week kasi ilang days, almost 1 week. Pero ano pa din yun, pasok pa din yun as late na syempre, di ba? So medyo masakit lang pala yung kahit ganun kaikli lang yung late mo. Yung tinatawag nila na delinquent registration, 800 pesos, no? Kaya ang lesson dito, bago dumating yung time ng paparehistro ka, dapat may extrang pera ka pa para at least, or kung meron ka ng perang hawak tapos available ka na, bugahan mo na kagad para at least kung magkakaroon ka man namang extrang gastos o problema, ayun yung gagawa mo ng paraan, no? As ang binayadan ko total is 2,410. Kasama na dun yung delinquent registration na 800. Pero kung hindi kasama yung 800 na yan, 1,600 tsaka legal research fee is 10 pesos. Bali 1,610. Bali total na gastos natin ay 2,410, 610,
tsaka 600, 3620. Yun, 3620 yung nagastos natin para magpa-register ng sasakyan na late. Ngayon, bawasin nyo lang din yung 800 kung hindi kayo late. So, ganun yung mga gastos nyo. At sa proseso naman, isang oras, ganun, mga isang oras. At may mga kasabay din na nagpaparegister, medyo madami din. Talagang mabilis lang dito sa LTO Carmona to. Shoutout sa LTO Carmona. Napakaganda ng proseso nila, tsaka napaka-asikaso. From doon sa nag-check ng vehicle, inspection, sa guard na kukuha ng papel, tapos maghihintay ka lang doon sa cashier, and then yun, bibigay na yung resibo, okay na. Ganun lang kabilis. Kaya sana nabigyan ko kayo ng konting tip, tsaka paalala doon sa mga na huwag kayong magpa-late sa registration nyo, kasi medyo masakit yung 800 pang pagas din natin yun, diba? Magkano nagas kayo, medyo mataas na din, kaya sayang din. Pero anyway, ganun talaga. At least may natutunan tayo na next time dapat talagang paghandaan natin yung pang-rehistro natin, pang-rehistro natin, ibuga na natin para hindi na tayo ma-damage sa uli. Sayang din kasi, diba? So yun lang. So salamat sa pagsama sa akin sa pang-rehistro. Sana may natutunan kayo ng konti at nakuha tip. So shoutouts nga pala sa Sibat 4 Squad, sa MMRC. Yan, kung buhay pa kayong lahat. Shoutout sa inyo lahat. At sa lahat ng mga kaibigan natin. Hanggang dito lang ang video natin. At uwi na tayo at hindi pa nag-alam sa gutom na ako. Bye-bye.